Hi mga mi! Panibagong araw, panibago na naman pong kaetsa ng Ate nyo Mina. At bago maging busy ang Mima Sir nyo ngayong araw na ito, mag-exercise muna ako. Aruy, Diyos ko day, ang tigas ng katawan. Pero bago nga ang ganap ngayon, eto na muna ang naging ganap namin kahapon. Habang busy nga ako sa baba at nagluluto mga mi, nagising na itong aking bunso at mukhang nagdadrama na naman. You want dede? No. Oh, what do you want? The dog. Naku. Ano nangyari? Diyos ko day mga mi, pang best actor nga ni. Mia nga lang mga mi, eto nung makadede na at pinalitan ko muna ng damit at tinanggalan ng diaper, biglang switch na nga ng kanyang mode. At nang matapos ko naman siyang paliguan, Diyos ko day mga mi, eto't full charge pa rin ang bata. Bandang hapon na nga nito mga mi, pagkatapos naming magising ng mga bata at nakapagpahinga ako ng maayos, sinaniba naman ako ng kasipagan. At dahil trip kong maglinis ngayon mga mi, damay na dito yung mga nananahimik naming mga gamit dito sa loob at labas ng aming kwarto. Ganito nga mga mi ang itsura ng sala namin sa itaas. Actually, maayos namang nakalagay ang mga gamit. Kaya lang dahil luma na nga itong mga cabinet, nagmumukha na siyang kakanes. Balak na ngang ipa-makeover ng ate kong maganda tong aming itaas. Dahil mga mi, kung mapapansin ninyo, hindi na nga siya kaaya-ayang tingnan. Tapos mga mi, may bata nga na extra sa pagbo-voice over. At tayo mga miss, ang dito na si mami ko. Nagtatanggal ng drawer. Fast forward na mga miss, naglilinis ang mami ko ng sahig. At dito na tayo sa mami ko, nagtatanggal ng white box. Lalagay niya sa drawer. Ang sexy si mami pag talikod. May pa-coaching pa nga ang Mima Sir nyo sa kung ano ang sasabihin ng anak ko. Lalo na sabi ko, nak, sabihin mo sexy si mami pag nakatalikod. Aray ko po. But anyways mga mi, papakita ko sa inyo kung gaano ako kahirap na itulak at ilipat tong cabinet na to. Buti na lang talaga mga mi, hindi nasasayang yung pinakakain sa akin ng nanay ko dahil gamit na gamit ko sa mga ganitong gawain. So at last mga mi, ayan at nakaayos na siya at dito naman tayo sa pinag-alisan ng cabinet na yan. Pakadaming dumi talaga mga mi na kailangan ko talagang basahanin. Punasan ng basahan, ganon mga mi. Gamit na naman ang Ate nyo Mina ang pagtuwad sa bidyong ito. Ayan, nakaplex na naman ang puwit na nangangain ng short. Actually, mga mi, pinagpalit ko lang naman talaga ng pwesto ang mga gamit dito dahil naisip ng Ate nyo Mina na baka naman naboboring na yung mga gamit ko. Baka gusto naman nila na ma-level up ng pwesto, ganun. Flex ko na nga rin pala ulit itong bunso ko na super proud naman si mami niya dahil alam nyo mga mi, nung nakita niya ako nahihirapan sa pag-aayos dito sa loob ng kwarto, talaga namang tinulungan niya ako sa pagtutulak ng mga drawer. Alam niyo yung feeling mga mina, parang feeling ko pag nagbinata tong anak ko tapos merong lalaking manloloko sa akin, sa mga kapatid niya, parang meron na kaming tagapagtanggol. Ang layo mo na ante mo girl. So anyways mga mi, eto't fast forward na nga tayo at gabi na nga ng mga oras na ito, pero ang Ate nyo Mina wala pa rin sa katigil-tigil sa pagiging kargador ng mga gamit dito. Ginusto mo to no? Ayan, maghirap ka talaga. Hindi pa man ako nakakatapos dun sa huli kong ginagawa, naiwan ko na yon mga mi, at dahil pagpasok ko nga dito sa kwarto may nakita ako na gagawin. So dito na naman ako nakapokus. Ako lang ba to mga mi? O ganun rin kayo? Yung pantipong may iwan yung huli nyong ginagawa dahil pagpasok nyo doon sa isang lugar or pagpunta nyo, paglipat nyo doon sa isang lugar, may nakita kayong kalat. Kumbaga, yung attention nyo nandun naman. Ay nako, ang gulo ng life. Fast forward na nga ulit tayo mga mi. Eto, kinabukasan, maaga akong bumangon para ipagluto naman ng almusal yung dalawa kong anak na papasok. Nilagang itlog nga mga mi ang aking lulutuin at nagsangag na nga ako ng bahaw at magbubukas na rin ng dilatang century tuna. Fresco tuna pala.
So mga mi, nang makapasok na nga yung mga bata, eto't maaga na rin pumasok dito ang aking kumpare. Siya ang aming tinawag mga mi dahil siya ang may hawak ng susi sa lagusan papuntang Hatoria. Miya-miya nga mga mi, narinig ko na sinasambit ng aking kumpare na, "Ash naman, boy, ano sarang magbukas ka?" Sabing gano'n mga mi. Tapos mga mi, ayan, at nabuksan na nga niya. Kaya mga mi, confirm, isa siyang hator. So mga mi, eto, sinundan ko na nga si Hagon. Pagtingin ko, ganito palang itsura ng Hatoria. Oh my God, nilusog talaga ang kanilang karian. Charit lang mga mi. So pagkatapos natin sa Hatoria mga mi, eto, pumunta muna tayo sa isa pang bahagi ng Encantadia, ang Lireyo, at nakita ko si Minea at si Rakim naglilinis. Charat! Seryoso na nga tayo mga mi. Eto na yung mga nakuhang kalat doon sa itaas ng aming bubong. Dahil mga mi, noong mga panahong si Papa ay kasipagan pa sa pagpakyat panaog, naging plantito. Nagtanim nga ng mga gulay si Pudra dun sa itaas ng aming bubong. Actually, mga mi, sayang lang. Kung ako pa ay nagko-content noon, maipapakita ko sana sa inyo kung gaano kaganda ang ginawa niya, talagang parang garden dito sa itaas namin. Yun nga lang mga mi, hindi na kinakaya ng rayuma at naglalaguto ka na yung mga tuhod, kaya hirap nang makaakyat panaog. So ngayon mga mi, naichika ko na nga sa inyo, 'di ba? Ito yung bubong namin sa kwarto. At kapag tag-ulan mga mi, inuut-ut na talaga ng tubig at tumatagas na sa loob ng aming kwarto. Kaya naman mga mi, salamat to the rescue na talaga ang ate ko at palalagyan niya na yan ng bubong. Ipare-repair niya na lahat. Gagawin niya ng mansyon ang bahay namin mga mi. Anyways, mga mi, that's all for today's video. Bye!